Pagbabawas ng nasasayang na tubig dahil sa mga sirang tubo at pinalawak na wastewater coverage, yan ang patuloy na pinapaigting ng Water Services Company na Maynilad para maiwasan ang pagkasayang ng tubig at maging mas maayos ang serbisyo nito sa kanilang mga consumer. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Problema ng mga residente sa Metro Manila ang supply ng tubig tuwing dry season. Kaya naman, patuloy ang pagpapabuti ng Maynilad sa mga serbisyo nito sa kanilang mga consumer tulad ng pagbabawas ng non-revenue water o yung mga tubig na nasasayang dahil sa pagtagas ng mga sirang tubo, koneksyon at mas pinalawak na wastewater coverage upang hindi masayang ang tubig. Ayon sa Maynilad, bumaba sa 34% ang kanilang non-revenue water noong nakaraang taon kumpara sa 39% na naitala noong 2024. At noong katapusan naman ng taon ay aabot naman sa 30% ang naging non-revenue water ng Maynilad, kung saan naabot sa 5.6 billion pesos ang kanilang naging capital expenditure para maayos ang aabot sa 70,000 pagtagas at higit 3,000 kilometro ng mga legacy pipes ang napalitan. Dito ay aabot sa tinatayang 256 na milyong litro ng tubig kada araw ang kanilang na-recover na katumbas na isang treatment plant. 256 MLD recovered last year. That's more than one treatment plant. So instead of building a treatment plant for our customers, we internally recover the water. This will serve as a buffer water supply for us all the way to the end of the concession. Tumaas rin ang sewerage coverage ng Maynilad noong nakaraang taon, kung saan umabot ito ng 27%, mas mataas ng 2% kumpara noong 2024. Umabot naman sa halos 70% ang naging sanitation coverage ng Maynilad noong 2025, mas mataas kumpara sa 63% noong 2024. Target na mapababa ng Maynilad sa 20% ang kanilang total na renewable water pagdating ng 2030 at makapaglabas ng 22 milyong litro ng malinis na tubig pagsapit ng susunod na taon. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.